Kaya po tumatakas Sinasabi. kaya po tumatakas siya sa Bible study namin kasi baka umiyak ulit. Oo, palagi. Tuwing Bible study. Kailan? Hindi naman talaga niya ako sinasawa na. Dati ba? Ay, dati. Tsaka mas emotional Kwento ako. mo, so tama ba? Na yung dati mong longings na akala mo di mo matatagpuan. Pero nung Yes, tapos parang fed hinanap up. mo siya. Ano ba yun? Naiyak ko. Naiyak ako. Sininong kasi Huwag nanay ka na. naman umiyak. Sige lang. Iiyak na lang palagi. Sana ulit. Hindi, parang ano, fed up ka sa life. Totoo. Tulad ko sa kanya kasi parang ano ako yung pag sa work, tapos parang sabi ko, parang ano yun sa, parang Ginawa mo lahat. no, hindi lang yun, parang may hinahanap ako sa work na parang, kaya nga, mahilig ako parang maglipat ng work, mag-experiment ng something new for me, Yeah. parang ganun. Tapos parang sabi ko, parang ganito na lang everyday, parang, ito lang ba yung ng life? Parang sabi ko, ito ba ang purpose ng life ko is to work and just to feed myself, magbayad ng bills, parang ganun ba yung ng Parang life? existential questions. Parang ganun yung ko. Tapos parang hanggang sa dumating itong pandemic, na biglang grabe yung twist na nangyari sa life. Kaya basta yun. Yun na yun. Na parang hindi ko naman siya talagang, parang alam mo yung unexpected lahat ng nangyari. Na hindi ko siya, parang yun na pala yung hinahanap ko, yung longing ko din nung time na yun. Hindi ko rin na ma-expect na yung naging way nung na-meet ko si Ram. Yun yung magiging way ko to connect more with God. Yung ganun. Kasi, even nga yung pagiging worship leader ko, hindi ko siya naging parang alam mo yung wala siya sa plano. Yeah. Hindi ko siya naisip na Hindi mo magiging ganun ako. pinangarap. Na dati, akala ko ang pagkanta-kanta ko lang nun, trip ko lang kasi sa video. Kaya ganun. Pero hindi ko alam na magagamit ko na siya sa pag-praise and worship. Tapos, nagkaroon ng parang, yung sa faith, no? Dati kasi, ginagawa ko yung prayer, ginagawa ko ng ganyan. Pero hindi ko na yung deep connection, yung connection ko kay Lord, mas dun ko na pagtibay. Tapos, basta grabe yung twist sa life na nung na-meet ko sa Rap Shop sa ng Kalingap, tapos parang may mas gusto pa akong gawin na mas makakabuti rin. Yeah. Parang yun yung goal na, yun ang gusto kong gawin ngayon. Kaya grabe din yung sinusuportahan ko din si Rab sa sa charity work niya. Alam ko yung ginagawa niya is for the good of everyone, kaya ako support lang. Ayokong maging dahilan ng makaasagabal doon sa pagiging sa charity works niya. Kasi parang alam ko marami siyang matutulungan. Thank you. Can't understand. I know your voice. So pwede mong sabihin, Jack, na parang when you find God, pwede mo makita yung meaning and purpose in life. So yun. May mga tao hinahanap to sa kayamanan. Ang dami nating kilala, no? Iba't ibang stories na sumikat, yumaman, but in the end, hindi nila makita yung meaning and purpose. In the end, may destruction na nangyari. Pero ang lesson po natin for this week, para sa Angels at para sa lahat po ng nanonood, real satisfaction and true lasting joy and happiness, joy, ay matatagpuan sa Diyos. At hanapin niyo po doon, you might find yung totoong bagay na hinahanap mo, and probably the search will be over. Yung matagal mong hinahanap na parang may kulang. Pala si Lord lang yung kulang. Yun po yun, mga kaibigan. Yung feeling na kulang, nagda-drive siya kasi sa isang tao. So parang kapag hindi mo siya naiintindihan, magugulat kayo sa sabi ni Kuya Nel at Ate Jack, marami kang ginagawa, marami kang sinusubukan, wala na. Kaya ang pinaka-advice namin talaga doon ay so, ganun. Kayo ba naniniwala? Nung na-meet nyo sila and
yung statement natin na pwede nyo matagpuan kay Lord yung hinahanap nyo, naniniwala ba kayo doon? Naturally, kasi aabot talaga yun ng isang oras kung normal na kwentuhan lang siya. Kaso para kay Ate Jack na talaga yun. Yung tanong na yun. Again. Pag ginagawa namin to, minsan naging emotional lang maraming tao. May na-share ka na hindi mo na-share sa iba. So, ang tanong ko sa inyo, pag kayo down sa emotions, malungkot, may pain, anong ginagawa nyo para i-cheer nyo yung sarili mo? Ano mga nakaraan? Meron ka bang parang coping mechanism? Kasi ang tao ganyan eh. Kaya nga ang Pilipino nakaka-admire kasi resilient po ang Pilipino. Kahit nahihirapan, Nakangiti pa rin. nakangiti. Kahit baha, lumalango yan sa baha. Nakatawa. Sino gusto mauna? Dara. How do you cheer yourself? Ano, pag wala kayong makausap, wala kayong... Ano po siguro po, pagpe-pray po. Wow. Yung parang, yung mga problema kong gustong ilabas, parang kay Lord ko na lang po. Parang kay Lord ko na lang po ilalabas. Tapos parang iniiyak ko na lang po siya. Tapos isang gabi, giiyak ako. Sabi ko, hala, paano ko talalagpasan itong mga problema ko, mga kalungkutan ko. Tapos yung parang wag friend kami ni Lord, parang nag-uusap kami ni Lord. Sabi ko, Lord, hala, ano na to, kakayanin ko ba itong mga problema ko to? Tapos yun, hanggang sa simula 8 to hanggang magmadaling umaga na, nag-iiyak pa din ako kasi parang pag nag-iiyak po kasi ako, parang nalalabas ko po lahat yung mga problema ko. Lalo po pag kausap ko po si Lord. Yun po. Maganda rin minsan ang umiiyak eh. Di ba Opo, parang nalalabas mo po yung mga problema mo. Yeah. So, ang way sa'yo para mapaglabanan yung mga ganun prayer, makipag-usap sa Diyos. Kasi po kung mag-open ka naman po sa ibang tao, kunyari po sa kaibigan po, parang hindi niya rin po nila naiintindihan. Totoo. Kunyari po, magsasabi silang, okay lang yan, pero hindi po talaga okay. yes. Kasi sobrang hindi nila yun naiintindihan. Kasi hindi po nila nararamdaman yung nararamdaman. Totoo. Actually, may tawag nga doon parang learned pretensions na dahil nagsubo ka minsan mag-share pero hindi niya na-gets o hindi ka naintindihan. So, next time, pag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Sasabihin mo, Okay lang. okay lang. Okay lang po kahit Kasi, hindi. kahit hindi. Dahil